Magandang umaga ko. Good morning. Good morning. Kapalibaga, wala yung nanay at tatay natin. Andito pa naman mga lolo at lula. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nararamdam niyo na ba ang lamig? Medyo. Amen. Yes. Hanggang last week, malamig na rin. Start last week. Masakit sa ilong. Amen. So, kamusta naman po tayo, mga kapatid? Kamusta ang ating buong linggo? Okay lang. Ay. Okay lang, nagpatok sa bukas. Amen. Praise God. So, praise God. So, we gathered us here muli para samang-samang magpuri at sumamba muli sa ating Panginoon. Amen. Amen. So, salamat sa buhay ng bawat isa. Kahit anumang sitwasyon na natin ngayon, lagi nating alalahanin na our God is a living God. Amen. Our God is great. Amen. Dahil po sa kinanta natin, how great is our God. Diba? Hindi po siya katang isip. For He is here. Amen. Amen. Naniniwala po ba tayo doon, church? Amen. Amen. Praise God. God is here. Amen. So, diba? God is here dwelling on His people that worshiping Him and praising Him. Diba? Sabi nga po sa Matthew 18:20, sabi dito, diba tatanino? For where two or three gather together as my followers, I am there among them. Amen. Amen. And I am sure na naramdaman po natin ang presensya ng ating Panginoon sa ating praise and worship. Amen. Amen? Praise God. Amen. Sino po ang nakaranas sa Diyos kanina? Amen. 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 Praise God. So, ano man ang status natin ngayon? Amen? So, sabi nga ni Lord sa Jeremiah 29:13, you will seek me and find if you seek me with all your heart. Amen. So, let's seek God. Amen. So in our series na Amazing Grace. Amen. Di ba? Amazing Grace, nandito na po tayo sa second to the last ng topic natin. Amen. Praise God. So, ang topic mo natin today is akmang-akma. Sabi nga nito, akmang-akma sa nalalapit na selebrasyon natin sa Christmas at na selebrasyon ng birthday ni Agoy. Apply may birthday. Birthday ni Agoy, okay. So, ano lang, kasi we're announce lang na we're planning to celebrate our Christmas here sa 24. So, yung mga gustong pumunta, wait lang. 24, salubungin natin ang birthday ni Agoy. Amen. So, dito po tayo mag-Noche Buena. Yung mga may gusto po, sa mga walang lakad. Kung sino pong available, pwede po kayo pumunta. Sa mga walang dinner. Amen. So, which bring to our topic nga, di ba? It is our tradition. Amen. To celebrate Christmas. Lalo na tayong mga Pinoy. Di ba? Oriented talaga tayo i-celebrate ang Christmas kahit hindi lang yan, di ba? Karamihan pagdating ng bear. Agad, sumisilip na si Jose Marichan. Di ba? Maipansin natin, lalo na sa Pilipinas, may mga pailaw na. May pabonggahan ng Christmas tree. Mga parol, malalaking stars. Di ba? Nakakabis ang Pinas. Amen? So, di ba, lumalabas na yung mga figurine na mga tradition, di ba? Sina Joseph, Mary, yung mga natawag na ng baby Jesus, di ba? So, bakit?
Tingnan nyo bakit. Kasi, for one reason, masaya sa pakiramdam ang Christmas season. Amen? Amen. Iba yung pakiramdam, di ba? So, ano po bang meron sa Christmas season? Di ba? Amen. So, for secular or worldly view, Christmas is a season of giving, di ba? Love and family get together. Amen. So, masaya pag Pasko. Bakit? Dahil lumalabas ang mga bagong pera. Yeah. So, may regalo. Sa Pinas, may 13-month pay. Oh, malapit na 13-month pay. Diba? May Christmas party. May mga bagong damit pag Christmas. Amen. So, at kung ano-ano pa. Amen. So, naalala ko nung bata ako na nung tumatak sa akin nung pag-Christmas. Kasi dito kami pagkakapatid. So, malalaki na yung kapatid namin. So, tuwa ako pag umuwi yung mga kapatid ko. Nag-get together kami sa isang bahay, sa bahay namin. Basta meron kaming peanut butter at saka sliced bread at prutas. Okay. Ito, Pasko na yun. Oo. Kasi ganun lang kami nagkakaroon. Pasko na yan sa amin. Amen? So, di ba? At yung mga simpleng salo-salo, di ba? Mga ganon. So, Christmas na sa akin yun. Christmas na. Yun yung feeling ko. Yun yung ibig sabihin sa akin dati ng Christmas. But, ano pa talaga ang true essence ng Christmas para sa mga anak ng Diyos? Amen? Natulog ng stage. Amen? So, dapat, it should be deeper than that. Amen? Dahil ang totoo, ang Christmas ay symbolizes the ultimate grace coming to mankind. Dahil it was the day na ipinanganak ang Panginoong Jesus sa mundo. Amen. Amen? So if we truly understand our salvation in Christ, diba, it helps you down, it humbles you down and will give you a grateful heart. Amen. Amen. And so we'll celebrate, love, give, with right reasons. Amen. Dahil sa grasya ng Panginoon. Amen. And since wala po sa Bible ang exact date, so when the birth of Jesus, kahit tingnan mo sa Bible, wala naman nakasulat. Pero for me, it simply means that we can always celebrate Christmas, amen, every day, any day. Amen? So, speaking of celebration, para sa ating mga tao, or siguro most of us, we put importance on the events that gives a mark sa buhay natin. Amen? Especially, lalo na, example, birthdays, weddings, di ba? Mga anniversary, di ba? Christmas, di ba? Mansary, Brixery. Our sorry. Everyday, sir. Our sorry. Malupit. So, Second sorry. di ba sineselebrate natin yan most of the time at pinaghahandaan pa natin. Amen? Di ba? May papakita po ako sa inyong picture. O yan. Nakita niya? Tupa. Ito pa eh. Amen. So ano po ito? Di ba? Nakita natin, it's the picture of birth of Jesus Christ. Di ba? Kung iisipin natin, parang hindi naman pinaghandaan. Di ba? Di ba? It's the birth of our Lord Jesus. Yet He has chosen to be welcome in lowly, smelly, and unconventional way. Diba? Unconvenient kasi sa sabsaban sa Panginoon. Diba? Major. Sa major. So,
Di ba? Kung ibabase natin sa pag-isip lang natin, di ba? Diyos siya eh, di ba? He is the King of Kings, the Lord of Lords. Yet, His entrance is not in a palace or in a majestic place. Yeah, instead, saan? Sa bahay ng hayop, sa sabsaban, sa isang sabsaban na ang tanging kama niya ay dayami. Diba? Yun ang kanyang tanging higaan. Diba? Minsan ba, naitanong niya, bakit doon, Lord? Bakit doon? Amen. Now, kung wala kang pananampalataya kay Lord, baka magiging negative ang maiisip mo. O kaya may doubt ka sa kakayanan ng Diyos. But for those who truly believe Jesus and God the Father, you will think that there must be a reason. Why? Amen? Amen. So, sino po ba dito ang naniniwala sa Panginoong Yesus? Amen. Amen. Praise God. Amen. And truly, there is a reason why God chose to be born there. Di ba? Bakit choose ng Panginoon na doon siya ipanganak? Dahil papaitan yan. Papaitan. And that is to give us a message. Amen? So, anong message? Ano yung message? It's a message of grace in a manger. Di ba? Yun yung topic natin. Ano topic natin? Grace in the manger. So, what is the message of grace in the manger? So, ito po yung ating aalamin for today. Ang main verse po natin for today is sa Luke 2:4-6. 4-6, 4-7. 4-7 yan. Amen. Pwede po tayong tumayo lahat. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. While they were there, the time came for her child to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. Wait. Unahin muna natin yan. Ay, ito, masyadong advanced yun. Ito ang una. 1, 2, 3, go. Basura ha. Jesus also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to him in marriage and was expecting a child. While they were there, the time came for her child to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in a cloth and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. Amen. Bless His word. Let's pray. Panginoon Diyos, salamat o Lord God sa umagang ito ang kaiganan na yung pinagkaloob sa amin, Panginoon. Salamat muli o Lord sa opportunity o Lord na nandito kami ngayon, Panginoon, upang makinig ng iyong mga salita o Lord God. Lord, buksan mo po ang aming mga puso't isipan na sa ganun po, maunawaan namin at maintindihan ang gusto niyo pong iparating sa mga oras na ito, Lord. Lord, Panginoon, alisin niyo muna sa puso namin yung mga hindi ka nais-nais, Panginoon, na sa ganun po, Panginoon, maintindihan at ang iyong mga salita ay manahan sa aming mga puso, Panginoon. Amen. Lord, anoint your word, O Lord God, and itago mo lamang po ako, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon. At hayaan mo may labas sa aking mga labi ay iyong mga salita, Panginoon. At kayo po ang makita sa akin, O Lord God. Amen. Kayo po ang magsalita sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Ito po ang aming sa dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. 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 And our message for today is the message of grace in a manger. Amen. So, una, the message that God's powerful plan will prevail. Amen. So, sa Luke 2:4-6, so Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to him in marriage and was expecting a child. While they were there, the time came for her child to be born, and she gave birth to her firstborn, a son.
Amen. So church, dito, masa natin, ipinapakita din na ipinadala ng Diyos ang Panginoong Hesus sa kababaang loob upang ipakita sa atin na ang kaligtasan ay mangyayari sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang kalooban. Amen. Amen? At hindi sa kapangyarihan ng tao. Bakit? Amen. Tingnan mo po muna natin ang taong ginamit ni Lord. Amen. Di ba? Si Mary, si Joseph. Sino ba sila? Who are they? So, sa totoo lang po, hindi po sila ganon kayaman o ma-influensyang tao. They were not of a noble birth. Diba? Si Joseph was a carpenter. Diba? And Mary was in a young age. Approximately siguro 13 to 16 years old lang siya noon. But God chose them by sending angel to tell them. Sabi doon sa Luke, ito, kay Mary to, in Luke 1 to 8, sabi dito, the angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored, the Lord is with you." Amen. Yun ang sabi kay Mary nung isang anghel. Ito naman kay Joseph, sabi sa Matthew 1:20 to 21. But after he had pondered these things, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to embrace Mary as your wife. For the one conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins." Amen. So now, di ba kung tingnan natin, pwede namang gumamit ang Panginoon ng iba. Di ba? Yung deal, yung may katungkulan, well-known family. Amen? But yet, God chose Mary and Joseph to engage, di ba? So, na ano pa lang sila, engage pa lang. At kumbaga, hindi pa sila kinakasal. To think na in the eyes of men, di ba, sa panahon, pag nabuntis ka, na hindi pa kayo kinasal, na isang malaking kahiyan. Marites. Amen, di ba? If you look on that direction, it discourage, di ba? It's discouraging. Kung ikaw si Mary or si Joseph, di ba, masasabi mo sa sarili mo, itutuloy ko pa ba? Di ba? Di ba? Katakot na kahiyan ang matatanggap ko. Di ba? Kakayanin ko ba to? Di ba? Alam ko meron na tayong instances sa buhay natin. May mga ganito din tayo, di ba? Na make us doubt our capability. Kasi limited tayo eh. Amen. And but one thing pwede din nating makapulutan ng encouragement through Joseph and Mary is that when you doubt on your capability, look on the capability of our God. Amen? Hold on to the promise na ibinigay ng Panginoon sa atin. Sabi nga sa Hebrews 10 to 23, sabi dito, "Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful." Amen. Diba? Faithful si Lord. Amen? Kapag nangako ang Panginoon, ibibigay niya. Amen? He is faithful. Hindi tulad natin. Si Lord siya eh. Di ba? No matter what happens, it all worked for the good. Amen? Though He allowed testing to come or trials to come, His powerful plan will prevail. Amen? Sabi nga sa Proverbs 19:21, sabi dito, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." Amen. Just like sa nangyari kina Mary and Joseph.
Amen. Sabi po dyan, so Joseph also, balikan natin, Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee, Judea to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to him in marriage and was expecting a child. While they were there, the time came for her child to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. Amen. So, sabi dito, from the town of Nazareth, kinakailangan na nilang pumunta sa Bethlehem. Dahil naglabas ng decree si King Caesar na magpapasensyo siya. Amen. So, kailangan nila sa original place o birth nila para magpatala. So, diba? So, now, according dun sa search ko, ang distance ng Nazareth to Bethlehem is 90 miles or 145 kilometer. So, nilakbay nila yun. Wala pa sa sakyan yun. Dalawang balik ng Jubail. 70 Diba? kilometer Oo, ng yun. Diba? So, nilakbay nila yun at ano pa, kabuhanan pa ni Mary. Diba? Kabuhanan pa ni Mary. Imagine nila. Balikan. Diba? Pero imagine that, pero sa kabila ng lahat, dito natin makikita na powerful ang Diyos. Amen. Amen? Because daw walang impluensya sa kaninong tao sila Mary at Joseph. Even sa kamag-anak niya, kasi walang nagpatuloy sa kanila eh. Kahit taga doon na sila. Yet, sabi dun sa Luke 6, while they were there, the time came for her child to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. Diba? Naisilang ang Panginoong Jesus, katulad ng sinabi sa propesya. Diba? Sabi sa Isaiah 7:14, therefore, the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin will be with child and give birth to a son and will call him Emmanuel. Amen. So na mga kapatid, now we can claim na dahil sa lakas ni Mary at Joseph yun? No. They were instrument, but it's God who directed and sustained them all throughout sa grasya ng Panginoon. Amen? His power plan prevails. Amen? Kaya ano man ang kinakaharap natin mga kapatid? Amen? Sa buhay natin, kahit malayo man ang nilakbay mo, kahit gaano pa kahirap yan, kapit ka lang sa plano ng Panginoon. Amen? Kapit ka lang sa plano ng Panginoon, hindi sa plano mo. Dahil kung sa plano ka ni Lord, it will always turn out God pleasing and perfect. Amen. Amen. Sumunod ba Siya yung inubo, no? Amen. O, pangalawa na tayo. Amen. Ako natin. Amen. Praise God. So, 3 message of grace in a manger. Number 2, the message of our need of a Savior. Diba? Luke 2:6-7. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. So, church, let's picture our first, diba? Let's picture out first the place kung saan pinanganak ang Panginoong Jesus. Diba? Hindi yun nakikita natin sa picture, sa mga picture natin na diba? May mga belahin pa, may mga napaka-colorful, diba? May mga Christmas lights pa. Diba? Kumbaga, may pailaw ay, painda pa. Diba? Kasi ang totoong sabsaban talaga ay far different from that. Diba? I'll show you a picture. Yan. Makita niya? Pili umihaw. Yes. Kainan ng hayop. Ayang ganyan ang dating kainan. Nakatagilid Oo. lang. Nakatagilid lang.
Ibamatin natin, mabaho, maputik, magulo, madumi. Di ba? Isipin natin, di ba? But despite of all that, mas pinili ng Panginoon na doon siya mapunta. Amen? Dito natin makikita kung gaano nagpakababa ang Panginoon. Amen? How humble our Lord is. Amen? He is the kings of kings, the lords and of lords, yet He obeyed His Father at nagpakatao siya. Hindi niya piniling maipanganak sa palace o sa hotel, di ba? Na mabango, malinis sa bahay, di ba? Pagkos doon siya sa madumi, maputik, na sabsaban pupunta. Natingin niya ba? Diba? Sabi sa Luke 5:32, sabi dito, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Amen. Amen. Nakuha ba natin, church? Amen. Amen. He come for sinners. Amen. He come for you and me. And church, that manger, yung sabsaban na yun, it symbolize us. Amen? The man. Yung makasalanan, hopeless, maduming tao, dulot ng kasalanan. Amen? At na-realize lang natin yun na kung gaano tayo makasalanan, that we need saving because God came to us. Amen. Di ba? Na-realize lang natin na na ganun tayo makasalanan nang simula nung dumating ang Panginoon Jesus. Di ba? So, na-realize natin na tayo yung makasalanan nung dumating ang Panginoon Jesus sa atin, di ba? Binuksan niya ang mga mata natin. Amen. And so, we come to see and know the pureness of God. Diba? And His presence. Diba? Minsan kapag diba? Encounter niyo ba minsan na kapag isang tao na isang Kristiyano, diba? Kasi nakakaranas ako na ba? Hindi pa naman ako ganong Kristiyano, diba? Dati. Kalalim. Sabi ko, may sa akin Christian na, hey, let's pray. Eh, ako naman parang, kumbaga sa kakain na agad ako eh. Pero siya, let's pray muna. Paralyze pa, di ba? Tapos mamaya, manarinig ko, praise the Lord. Diba, parang, yung napapansin natin na parang na-realize natin, kapag siya ang lagi mong kasama, nakikita natin na, ay, ba't parang masyado ako makasalanan? Parang, gusto mong umiwas sa kanya. Parang nakikita mo na madumi ka. So para lang yan, kaya natin, na parang damit lang ba yan, na puting, ba? Pag nilaban mo yung bagong damit mo na puting-puti, diba? Manonotice mo yung luma mong damit, diba? Itim. Na talagang pag yung bagong nilaban mo, ay, naninilaw na play. Na para sa'yo dati, puting-puti yun. Pero nung nilaban mo yung bago, ay, naninilaw na fly, parang ngipin. Yes. Amen. Nakuha natin? Amen. Amen. So bro, paano yun? In that way, simple, di ba? Wait, simple, nakikita na madumi tayo when simply encountering the Bible. Amen. Dahil it's God's breath. Diba, pag nagbabasa tayo ng Bible, narinig, di ba? Sabi nga, kapag narinig at nabasa mo ang salita niya, di ba, doon ako yung faith comes from hearing, di po ba? Amen? So, yung mga nalaman natin na command si Lord doon, di ba, yung 10 commandments, di ba? Masasabi natin na, mapapasabi ka pala na, ay, ayaw pala ito ni Lord, di ba? Mali pala yung ginagawa ko.
Amen. Kaya di ba minsan sa umpisa, bago natin i-accept si Lord, may mga may mga iwas factor pa tayo. Di ba? Kasi it is uncomfortable, di ba? Na na-expose yung mali natin eh. Amen. Amen. But the moment that we understand na it is not condemn us that God expose our sin, but it is in God's plan na maisilang ang Panginoong Hesus doon is a message na inilapit tayo ng Diyos Ama para sa Panginoong Hesus. Amen? Upang upang linisin tayo sa ating karumihan dulot ng ating mga kasalanan. Amen? So, kahit na deserve mo pang i-condemn, I tell you, you will truly consider this good news of grace. Amen. Amen. Na kahit sa time feel mo kung gaano ka kababa o feeling mo wala ka ng pag-asa, pwede pa lang magbago dahil dumating ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Diba, ika nga, may chance pa. Amen. Amen. Kaya thank you Lord. Thank you Lord talaga. Thank you Lord for saving me. For Amen. saving us. Diba? Realize niya. Amen. Praise God. Sabi nga natin, thank you Lord. Thank you, Lord. For saving us. Saving me. Amen. So, lagi nating tandaan mga kapatid. Sabi sa Ephesians 2:8-9, for it's by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Amen. So, though Jesus is faithful and consistent, but tayo mga tao ay hindi. At nature sa atin ang makalimot, di ba? Makakalimutin tayo, di ba? At mapagmataas. In-instruct tayo eh. Sabi sa Joshua 1:8, sabi dito, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So, ano ba siya sabing book of the law? It is Bible. Amen? I-meditate daw natin ito day and night. Hindi lang nabasa. Kaya nakasana kung nababasa eh. Amen. So, dahil hindi natin kaya kung tayo lang on our own. Diba? To be faithful. Amen. Kasi mabilis tayo ma-influensyahan ng mundo eh. Napakabilis. Mabilis tayong matempt dahil nasa tayo, flesh. Amen. Kaya nangangailangan tayo ng reminder ng kababaan natin. And si Lord lang makakapag-realize sa atin yan. Amen. Only God can make us realize that. At isa nga ay through His humble birth in a manger. Amen. 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 So, God came in a manger to represent that we need a Savior. Amen. At hindi dahil deserve mo si Lord, but dahil sa grasya niya. Amen. Kaya dapat anything that we do for the Lord after His salvation should not make us proud. Amen. But all the more will make us humble. Amen. Diba? Dahil hanggang ngayon, kahit may kasalanan ka pa din, God is good to you. Amen. Ang mensahe is clear. We are all fall short from the glory of God, di ba? Lahat tayo ay nahulog at hindi natin maabot ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. And so we'll need a Savior. It is just so happened God called you and you responded first. Amen. But not
But it does not mean na binigyan tayo ng lisensya ni Lord para maging hambaw at kutsay ng iba. Amen. Dahil hindi pa nila kayang magbago at hindi pa nila tanggap ang Panginoon. Amen. Pagkos dapat mas maawain tayo at di ba? Maunawaan natin sila. Dahil truthfully ganon din tayo dati. Amen. If you receive salvation of God already, the best response is let others know that they need a Savior too. Amen. Kagaya mo, kagaya ko, kagaya nating lahat. Diba? Sabi nga ng Panginoong Jesus bago siya umakyat sa langit. Sabi niya sa Matthew 28:19-20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you. And surely I am with you always, even to the end of the age. Amen. Amen. Nakuha natin? Amen. The message. Pangatlo tayo. The message of grace in a manger is the message of grace made accessible. Amen. Pakisabi nga, accessible. Accessible. Amen. Sabi sa Luke 2:6-7, while they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn son. She wrapped him in a cloth and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. Amen. So, church, mga kapatid, this is the last message that we need to see in picturing sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus sa Sabsaba. Amen. His birth in the manger that He wants everyone to access grace. Amen. Why? Why? Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Amen. Yun. Amen, yun. So, at dahil sa totoo lang, God desires fellowship to His people. Amen. And that is His undeniable character. Amen. Diba sa worldly standard, diba, a king or a royal blood, diba? Diba? Halimbawa, hindi sila, yung mga ganong tao, hindi sila basta-basta laging nakikipag-usap sa mga regular na tao. Diba? O binibisita ng mga magsasaka. Diba? So, kasi, sa standard ng tao, may leveling ang status. Diba? Mayaman. Amen. Medyo mayaman. Mahirap sa mahirap. Pag cute lang. Cute sa cute. Cute lang. Diba? Oo nga, namimili eh. So, ganun, diba? Ganun dati. Or even up to now, diba? Diba, may saying pa nga nasasabi na dapat alam mo kung saan ka lugar. Fernando po. Know your place. Akin ang Cavite. Hindi ako tundo. Ay, si Erap pala yun. Eh, di ba? So, ganun ang mentality ng mundo eh. Ganun ang mentality ng mundo. But Jesus break the standard. Di ba? He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Amen? Amen. Pero, nagpakababa siya. Amen? He has that humility to be identified with the lowly para magkaroon ng access ang sino mang taong ibinababa. Amen? Jesus' birth in a manger show His willingness to identify with vulnerable people. At tayo yun. Amen. Amen?
Diba? Come to think of it, di ba? If God was born sa place of majesty na talagang parang palasyo, amen, sa hotel na Magara, di ba? Magarang bahay, di ba? Yung pagpasok mo ay paglabas mo, ilang araw na. Ay, nito yun. Di ba? Tingnan natin. So, who do you think can have access? Di ba? Sino lang makakapunta doon? Amen. Di ba? Of course, on that time, I'm sure, mayayaman lang. Royal blood. At yung able lang. Amen? And it totally contradicts to the very meaning of grace from God. Amen? Diba, kinokontra niya ang grasya ng kaloob ng Diyos. Bakit? Ano nga ba ang grace? What is grace? Obsessed. Diba? What is grace? Diba? It is unmerited favor of God. Amen? Unmerited favor from God. So, hindi mo deserve pero binigay. Amen? That is why the manger scene is a perfect representation that when you will come ni Lord ng lahat. Amen? Amen? Amen. Regardless kung anong social status mo or background, di ba? O background mo para i-receive mo siya. Amen? Sige. Kasi, di ba, like what happened there, di ba, ano nangyari? Bago pa dumating ang mga magi o yung maja, yung makarating yung tatlong hari, di ba? So, yung mga yung mga shepherds or magpapastol, di ba, na kinukonsider natin na unclean is the one who first received the news. Di ba sila ang naka-receive ng balita? Amen? By this, masasabi mong grace is accessible sa lahat. Amen? Hindi lang to para sa pastor, para sa workers, or sa righteous. Example, di ba? Minsan, sasabi mo, konti lang ang grasya ni Lord sa akin. Kasi makasalanan pa ako. No! Hindi ganon. Di ba? Mas lalo pa nga sa buhay mo ngayon, if you are in trouble of sin, anong sabi sa Romans 5:20? Sabi dito, God's law was given so that all people could see how sinful they were. But as people sin more and more, God's wonderful grace become more abundant. Amen? Amen. Diba? Amen mga kapatid? Amen. God, wonderful grace become more abundant kahit tayo ay nagkasala. Bakit? Because alam niya na we're not perfect. Amen, diba? We are made perfect in Christ. Amen. Binigyan niya tayo ng pangako na habang buhay kasama siya. Amen. However, habang nandito tayo sa mundo o sa lupa, we will never perfect alone. Amen. We need Him. Kailangan natin ang Panginoong sunod. At kaya, ganun na lang kalalim at sufficient ang grace of mercy and forgiveness niya sa atin dahil gusto niya tayong makasama sa eternal life. Amen. Amen. Sabi nga sa 2 Corinthians 12:9, But He said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Amen. So, God pour out His grace to those who needs it. Amen. Pero pag ikaw Christian ka at ginagawa mong reason ng grace ni Lord para magkasala, mag-isip ka, utoy. Malma. Amen. Yes, God wants to be with us in eternal life. So, ganyan mo ba binavalue ang grasya ni Lord? Di ba? Siyempre hindi. Imagine how patient si Lord sa'yo. Di ba? Mga kapatid, ito po ang living in the grace of God and choosing, magkaiba po yung living in the grace of God and choosing to live in sin.
Amen. Ipakala mo masisave ka ng grace sa ano mo, sa intentional choosing sin than pleasing God. Diba? Nagkakamali ka, Toy. Amen. Diba? Ulitin ko, ang sinabi ni Paul sa Ephesians 2:8. For it's by grace you have been saved through faith. It's not from yourself, it's the gift of God. Amen. So, sabi dito, yes, it is by grace you have been saved. But ano yung kadugtong? Through faith. Amen. So, ano ba ang faith? Faith is the act of doing the things in accordance to will of God. Hindi po siya the other way around. Diba? So, it means the bottom line, mga kapatid, the message is clear. God has been made accessible to all. Grace has been made accessible to all. Sabi niya, diba? As represented in Jesus' birth in the manger. And one thing we should do, diba? Accept the grace of God and live by it. Amen? To bring you closer to God. Kasi ano ba, binigay niya yung mga, yun para mapalapit tayo sa Kanya. Amen? Hindi gawin nating excuse para magkasama at lalo mawala at malayo tayo sa piling niya. Amen? Makuha natin. Amen. Praise God. Yun lang naman yun. So, the three message. Ngayon, The power of God plan will prevail. Amen. The message of grace in a manger. The message that God's power, Will prevail. powerful plan will prevail. Number two, Our name, our Savior. it. Amen. At pangatlo, Grace made accessible. Amen. So, pwede po tayong tumayo lahat. Sa mga kapatid, bilang pagtatapos po natin, I stand that's founder this pure reflective question. Let us access ourselves through this question. Amen. So church, since the message of grace in a manger, it's all about His powerful will, our salvation, need, and accessibility of grace. Tanong ko lang mga kapatid, do you still have doubts on God's plan for you? May areas pa ba sa buhay mo na hindi mo pa sinusuko sa kalooban ng Diyos? How do you respond to God's revelation that we all need a Savior? Is it accepting it with all humility or still with pride? And how do you access God accessible grace every day? It is leading you to do what is pleasing to God or making you compromise on sin. Church, this Christmas season, the message of the Lord is perfect. I believe God really intended that this last month is about His amazing grace. At sa kahit na daming nangyari sa buong taon, at the end of it, all we are here, being sustained by His mighty and amazing grace. Alam ko maraming victory has happened, but there are also trials.
And we do some accessible things because we choose to follow our will. However, God is reminding us right now, no matter what His will prevail. Though we sometimes abuse God's grace, but God is gracious to remind us all of His real meaning of it. Kaya, let's grab it mga kapatid, to respond with the right heart. As we end the year, let us look at the birth of Jesus Christ as fully realized to His grace. That no matter what His will is powerful, that we are saved, and that we can always access on His grace. Let's pray mga kapatid. Panginoon, una sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong mensahe ngayong araw na ito. Salamat muli po, Panginoon, na pinaalam sa amin ang kahalagahan at true essence of Christmas. Kung bakit ito namin sineselebrate ng kanya. Salamat po, Panginoon, na laging yung magandang plano mo ang mag-prevail, Panginoon. Laging salamat, Panginoon, dahil na-realize mo sa amin na kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan na hindi po namin kaya na wala ka. Hallelujah. At salamat, Panginoon, sa pa-realize mo sa amin, Panginoon, na iyong grasya ay, Panginoon, ay accessible sa lahat. Ito ay para sa lahat. Ang iyong salvation is para sa lahat. Hallelujah. Salamat, Panginoon, Diyos, sa mga natutunan namin yung araw na ito. Panginoon, nawa po, Panginoon, ito'y manahan sa amin, O Lord God. May share po namin sa aming mga kamag-anak, sa aming mahal sa buhay, Panginoon, at sa aming mga kaibigan, at aming mga nakakasalubungan. Panginoon, silyohan mo ito, Panginoon, ang iyong banal na dugo. Sa ganun, hindi ito ay manakaw na pangka ng kaaway, Panginoon. Pagkos, magamit po namin ito sa pang-araw-araw namin pamumuhay dito sa lupa. Maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan po, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, salamat kasi nandito pa rin kami, Panginoon, hanggang sumunod sa iyo, Lord God. Salamat muli, Panginoon. Tinataas ka namin, pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon, tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen.